itong si Claire Castro, hindi na nakatiis. Si Yussi Claire Castro, na napundi na dyan sa drama na yan ni Amy. Nung buhay pa yung tatay ko, ganitong panahon ng magsisemana Santa, nawawala na yon. Pupunta yon sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera, may mga retreat house, hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo at nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya, sama-sama sila buong Holy Week. Bakit kami nawawala yung ama naman namin? Tinanong ko siya, ba't ganon? Sabi niya, kailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo, kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niya sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya. Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya eh. Mga kabunyog, si Yussi Claire Castro nag-release ng reaksyon o naglabas ng reaksyon. Sabi ni Yussi Claire Castro, ano yan mga kabunyog? Sabi niya, ang paghingi ng patawad, doon ba yan sa hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o sa paninira ng kapatid sa publiko? So, yan yung yan yung banat ni Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, mga kabunyog, ang paghingi ba ng patawad, dahil ba sa hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o sa paninira ng kapatid sa publiko? Ma'am, in relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Amy seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the president. May I read a portion of her statement? She said, hindi ko nabantayan kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya. Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para para malaman din ng taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o ang paninira ng kapatid sa publiko?
Ma'am, nakausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. Ma'am, sorry, last na. Still on Senator Amy. Meron lang po siyang panawagan na isuspend yung government contributions ng SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, and PhilHealth. Kino-consider po ba ito ng Presidente? Hintayin na lamang po natin kung meron pong i-anunsyo ang Pangulo patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Kumbaga, baka naman humihingi ng tawad si Amy Marcos dahil sa ginawa niya sa kapatid niya. Para kay Yusek Claire Castro, dapat talagang humingi ng tawad si Amy, pero dapat ang paghingi niya ng tawad sa kapatid niya. Kasi grabe ang ginagawa ni Amy sa kapatid niya. Sinisiraan niya ito sa publiko eh. Tama pa ba yan sa isang kapatid? Kaya, kumbaga, ang sabi ni Yusek Claire Castro, ang paghingi ba ng tawad ni Amy, 'di ba dapat humingi siya ng tawad dahil sa paninira niya sa kapatid niya sa publiko. Public yung paninira ni kumbaga hindi na sa kapatid yung ginagawa ni ni Amy Marcos eh. Kaya sabi ni Yusek Claire Castro, dapat yung bang paghingi niya ng tawad doon sa pagkanyang hindi pagbabantay o dahil sa paninira niya sa kanyang kapatid na publicly niya ginagawa. Pero may matindi ring pasaring si Yusek Claire Castro, nakita ko 'yun. Sabi niya, ang presidente hanggang sa ngayon ay loyal sa kanyang asawa. Wow. Sinong pinapatamaan niyo? Oh, 'di ba ang record ni Amy Marcos, inagaw nga kay Aurora P1 si Tommy Manutok. Oh, tapos kinalaunan naghiwalay din si Amy Marcos at saka si Tommy Manutok. So, ngayon na naman iba na naman ang may iba na namang affair-an niya si Amy. So, kumbaga para kay Yusek Claire Castro, pinapatamaan niya diyan si Amy Marcos eh. Pinapatamaan niya diyan si Amy na si Bongbong, si PBBM, loyal sa asawa hanggang ngayon. O, ngayon si Amy, alam naman natin ang record ni Amy pagdating diyan sa niya. Si Tommy Manutok, inagaw niya lang kay Aurora P1. Malaking issue 'yan nung panahon ng Marcos, ano 'yan, talagang balitang-balita 'yan. Kaya ngayon, ang patama ni Yusek Claire Castro kay Amy matindi. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.